Actually, magandang approach yan kung talagang gusto mong ayusin yung takbo ng gobyerno o kaya gusto mong ipakita sa sambayanan na ikaw ay sensitive sa kanilang mga hinihiling, no? Pero ang tingin ko kasi sa nangyari mukhang madalian. At pangalawa nga, totoo nga, mukhang hindi buo ang loob ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng pagbabago. Kasi alam ko na sa mga naririnig ko naman doon sa mga kaibigan natin na medyo malapit doon sa mga nasa gobyerno, yung mga original na pilano tatanggalin, hindi na tinatanggal, no? Very particular ako yung economic team, no? Kasi yan ang the last 3 years, sila yung responsible kung anong level ng ekonomiya meron tayo. Yung mga ayuda, etc. Bahagi yan ng kanilang economic team. Yun ni isa doon, walang tinanggal, Ibig sabihin, tuloy lang ang ligaya. Ito naman tayo sa kasalukuyang setup ng ating gobyerno. Kasi nagpa-courtesy resignation ang Pangulo. No? Bilang ikaw ay isang dating parte ng gabinete, ano nakikita mo dito sa sabay-sabay na hiniling na mag-resign kayo? Tapos, yung iba hindi naman tatanggapin, yung iba ililipat lang din naman. Kumbaga, anong nakikita mo sa ganyang klase po ng setup or sistema po? Well, actually, magandang approach yan kung talagang gusto mong ayusin yung takbo ng gobyerno o kaya gusto mong ipakita sa sambayanan na ikaw ay sensitive sa kanilang mga hinihiling, no? Pero ang tingin ko kasi sa nangyari mukhang madalian. At pangalawa nga, totoo nga, mukhang hindi buo ang loob ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng pagbabago. Kasi alam ko na sa mga naririnig ko naman doon sa mga kaibigan natin na medyo malapit doon sa mga nasa gobyerno, yung mga original na pilano tatanggalin, hindi na tinatanggal, no? Very particular ako yung economic team, no? Kasi yan ang the last 3 years, sila yung responsible kung anong level ng ekonomiya meron tayo. Yung mga ayuda, etc. Bahagi yan ng kanilang economic team. Yun ni isa doon, walang tinanggal, Ibig sabihin, tuloy lang ang ligaya. Kaya marami at tayo na natatanggap na report, lalo na sa grupo ng mga sa agri-sector, na sila'y nagtataka dahil itong sa economic team, sila talaga yung gumagawa ng polisiya para sa ekonomiya, para ma-uplift yung ating pamumuhay ng ating mga kababayan. Pero heto't ang resulta sa mga survey sa pagtatanong sa ating mga kababayan, sabi nila nakaranas sila ng kagutuman, sila ay nagsasabing mahirap, patuloy nilang iniinda yung mataas na presyo ng bilihin. Ang sabi kasi sa panayam kay Marcos Jr., gusto niya na maiparamdam, maiparanas, mabagal daw yung maramdaman ng taong bayan yung serbisyo, yet ganun yung kanyang naging resulta sa kanyang economic managers. Kaya nga, ang hinahanap natin yung dapat maging seryoso ng Pangulo natin. Gusto niya ng pagbabago, he is, I think, in the position at saka may competence naman niya para malaman niya kung paano babaguhin. Diferensya, hindi naman binabago No? Dahil mukhang happy naman sila sa nangyayari. Kahit na namamatay sa gutom yung mga kababayan natin, hindi naman yun ang importante sa kanila. Pero nakikita niyo po ba, Secretary, na parang masyado ng huli? Kasi yung iba dyan, after 3 years, doon palang binago, hindi ba yan kayang makita? Kahit siguro sa unang taon, kung nagiging agresibo ba ang pamumuno ng isang cabinet secretary, pangalawang taon, pero umabot pa ng 3 years, at hindi pa tumbok kung sino yung nag-underperform. No, kumbaga parang palihim pa na, sige, bigla na lang na mawawala na lang kasi isinabay sa lahat po, Secretary. Alam mo, depende kasi yan sa intensyon kaya yung sinasabi mo na hindi nakikita, hindi nakikita, ayaw makita. Ang importante kasi kung from the beginning, ang intensyon ng ating gobyerno ay ayusin yung buhay ng ating mga kababayan, ay wala pang isang buwan, makikita mo na kung gaano paghihirap ang nangyayari, no? Kaya yung mga pagbabago natin, sa tingin ko, hindi naman hinahangad Ang gusto talaga, actually, kahit ngayon yung sinabi na master resignation na pinainutos niya, ang tinitingnan kung sino bang mas loyal sa kanila
Yun ang tinitignan dyan. Kaya yung mga tingin nila na nakakaduda na, mukhang hindi na loyal sa kanila, yun ang tinatanggal. Pero di po ba itong mga nagiging tagapuna sa ginagawa ng administrasyon ay patungkol din naman sa hinaing ng taong bayan? Ito naman yung mga concern. Kaya napupuna yung administration na ang problema, sabi nga ni VP Sara, hindi kami yung problema, hindi mga Duterte ang problema. Ito yung mga kailangan ng taong bayan. Ito yung hinaing ng mga taong bayan. Which is, parang nagkukumpirma din sa sinabi ni Bongbong Marcos na hindi nararamdaman ng taong bayan. Parang nung una, dinidepensahan nila, pero kalaunan parang indirectly na inamin din nila na meron nga silang kakulangan. Yan ang maganda sa atin ngayon. Medyo mahirap na maglihim ngayon eh. Kaya mabibisto ka at mabibisto. Kaya siguro, ang dapat nating i-advise sa ating mga nasa gobyerno ay magpakatotoo na. May sapat naman silang katalinuhan kung talagang gusto nilang aayusin at takbo ng pamumuhay dito sa atin. Kaya nilang gawin yan kung gugustuhin. Pero sa tingin niyo po, maliban dito sa economic team ng kasalukuyang administrasyon, anong nakikita niyo po na dapat na medyo nag-underperform ang ating gobyerno na doon talaga kung sino man yung namumuno doon, pati na rin siya sa mababang level, dapat mag-resign na. Sa tingin niyo po, anong sektor? Or nakatutok sa anong sektor? Yung ating food security, very important yan. Alam mo, kahit na naghihirap ka, kung kumakain ka naman ng ayos, medyo okay. Pero tingin ko yung food security natin, hindi natin masyadong tinitignan. Kasi para bang ang emphasis natin tinatanggap natin na tayo ay nag-fail. Kunyari sa agrikultura, tinatanggap natin na hindi natin kaya magtanim ng palay. Tradisyon natin yung pagtatanim niyan. Mas pinipili natin, mamili lang tayo sa labas. Kasi pagka namili ka sa labas, malinaw na kagad yung komisyon mo dyan yun, hindi pa rin tinitignan ang dapat mangyari, dapat maging uri ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Ang pagkakamali, yung intensyon Di po ba yung ahensya na yan, na isa sa mga nakatutok na ahensya na yan is yung Department of Agriculture, hinawakan din yan ng presidente. Tapos, meron siyang ipinalit, yet ganyan pa rin yung problema. Hindi po ba dapat na mas nakita niya talaga kung ano yung need, pero imbis na bumaba yung presyo, grabe yung pagsitaasan ng presyo ng mga bilhin na to the point na kailangan kamay na bakal na ba ang gobyerno na kailangan na maglabas din ng subsidy para lang bumaba hanggang sa 20 pesos yung presyo ng bigas. Alam mo, talaga yan. Ang tingin ko, ang dapat nating harapin, medyo pakiusapan na natin ating Pangulo. Kung ayaw niya naman talagang magtrabaho bilang Pangulo, medyo siguro ibigay niya na sa iba. No? Kasi sa simula pa lang nakikita na natin yan na parang walang intensyon magtrabaho ng todo di ba? Di kung gusto niya mag-good time, di sige na. Good time na lang siya. Opo, partner. Secretary, inom muna ng tubig. Ayan po, mga kababayan. Siguro, pag-usapan natin ngayon naman, Secretary, itong tungkol sa napipintungang impeachment naman ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi nga ng Senado, magko-convene po sila by June. Yung magtitipon po yung Senate Impeachment Court para nga sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin ho ba ninyo, may implikasyon po ba ang impeachment ito sa mga darating na 2028 national elections at paano ito makaka-apekto naman na Secretary sa mga partidong pampolitika? Makaka-apekto sa 2028. Pero kasi dahil ina-apura yan, siyempre magkaka-apekto yan ngayon na. Ngayon na magkaka-apekto na yan sa environment ng politika dito sa atin. Ewan ko kung meron na silang ginagawang measurement kung gaano kalubha ang mangyayari kung sakalit simulan na nila ang pag-i-impeach kay Vice President Sara. Ang epekto niyan, immediate. Siguro may mga asahan tayong maglilipatan. Ganun ba? Meron mo possible ang ganyan mangyayari? Ang indikasyon, nakikita yan. Kasi tinatansya talaga. Kasi marami naman nag-aambisyon sa 2028 at mukhang maaga ang magiging pag-campaign for 2028.
Kaya tinitingnan nilang mabuti yan. Pero tingin ko, yung nagpaplano kay Vice President Sara, dalawang grupo yan eh. Yung isang grupo, ayan, tinatansya kung ano ang magiging resulta kung mag-i-impeach nila si Vice President as early as now. May grupo naman na ang tinatansya, kaya ba nating i-demonize si Vice President Sara mula ngayon hanggang 2028. Kaya hindi lang impeachment ang titignan niyan. Ang titignan nila yung may mga grupo kasing expert yan eh, demonizing people. Iyan, titignan nila si Vice President Sara. Kaya ba natin gawing demonjita ito o hindi before 2028? May grupong ganyan. Opo, at paano naman po yun makaka-apekto naman? Yung naging pahayag ni VP Sara na sabi nga niya, gusto niya maging bloodbath, yung paglilitis. Ano bang dating po sa inyo nung sinabi po niya yan, yung bloodbath sa paglilitis? At paano ito makaka-apekto sa pananaw naman ng publiko at syempre sa mga opisyal? Alam mo, tingin ko, inis na yung Vice President. Kaya nakakapagsalita na siya ng ganyan, no? Pero I think kakalma rin yan. No? Kakalma rin yan. At ang maganda, kung ito, total, in a week's time siguro, or two, sisimula na yung impeachment process. Dapat yung team ni Vice President, medyo tingnan ng mabuti yan. At wag lang yan ang kanilang tititigan. No? I think dapat pagmasdan nila yung mga long-term planning na ginagawa ng magaling mag-demonize ng tao. Oo. Pero sa tingin po ninyo, Secretary, itong gagawing impeachment ay isang paraan na ginagamit po ng mga kritiko, ng mga kalaban po, ng mga Duterte para po ay maghigante. Laban po nga dito sa pamilyang ito dahil nga sa, alam mo naman, napakalakas po ng impluensya ng mga Duterte. Alam mo, may mga nabubuong grupo na ang gustong ibagsak yung pamilyang Duterte dahil kay Vice President Sara. Bakit nagugulat nga ako dahil sa normal na democratic government, ang opposition means ang inaatake mo yung gobyerno. Si President Duterte wala na sa gobyerno yan di ba? Iyan ang pinopokus. Ang tingin nila, iyan ang panggagalingan ng tunay na kalaban nila in the future. Opo, pero personally po para sa inyo, makatarungan ho ba itong ginagawa ng mga kritiko kay VP Sara, considering na yung pinag-uusapan niya yung paggamit nga ng confidential funds. Ang sabi nga ng mga kababayan natin, maraming mga eksperto, bakit sinisingle out lamang ang opisina ng Vice Presidente at bakit hindi yung ibang opisina? Alam mo, at tinitignan nila ang talagang oposisyon sa kanila, makaka-apekto sa kanilang future, ay really si Vice President. Nakita nila yung resulta ng nakaraang eleksyon. Bagamat dinadaya yan, yung indikasyon, gaano ba ka-impluensya ang mga Duterte, nakikita pa rin yan. Kaya yan ay tinititigang mabuti. Huwag nating sabihin na makatarungan ba o hindi. Hindi pinag-uusapan ng makatarungan dito, bali wala sa kanila yan Ang tinitingnan, kaya bang talunin to o hindi. Yan ang pinagpaplanuhan. Opo. Pero personally, para po sa inyo, yung pagdating po, paano po ninyo tinitingnan yung issue po sa confidential funds na ginagamit po ng mga ahensya? Gaano ba kalaga itong pondong ito para po sa mga ahensya tulad po ng opisina ng Vice Presidente? Alam mo, yan ang tinitingnan natin. Kung ang pag-uusapan ay kung ano ang tama at kung ano ang mali, ay madaling idepensa ang ating Vice President. Yun lang ang titingnan. Pero diferensya, hindi naman tama at mali ang batayan ng paghuhusga sa ating Vice President. Ang tinitignan dyan, ano bang makikita natin butas dito para matanggal na natin to sa pwesto bago pa man dumating ang 2028. Iyon, kaya ang mga umiiral na pagpaplano, hindi yung para hanapin ang katotohanan. Ang hinahanap ay paano ba natin gagawing maliit na demonjita itong ating Vice President. Yan ang pinaplano di ba? Pero sa tingin niyo po, Secretary, kasi sa mahabang panahon nung namumuno din, or kahit before pa namuno, itong si former President Rodrigo Duterte, grabe na yung mga akusasyon, mga paninira, hanggang sa mismong panahon ng kanyang administrasyon, grabe din yung mga paninira. Pero bumaba siya sa pwesto na may mataas na grado mula sa taong bayan. At hanggang ngayon, ramdam mo pa rin yung grabing suporta. So kumbaga, para bang
hindi ba sila nagsasawa na kung kahit na i-demonize nila ang pangalawang Pangulo, hindi na basta-basta maniniwala ang taong bayan? Alam mo kaya nga, pinaplano nila yung bagong approach nila sa pagdidemonize. Kasi yung mga ginawa nila, tingin nila is not sufficient. Nakita nga, natuloy pa rin sikat ang ating Pangulo. Ang hindi nila nauunawaan ay yung isang napaka-importanting puntos para sa ating mga kababayan. Huwag kang mang-aapi. Yun eh. Huwag kang mang-aapi. Pagka inaapi mo ang isang tao, tama o mali, itong mga kababayan natin, ang puso ay para doon sa inaapi. Kaya ang nangyayari kasi sa nangyari kay President Duterte, inapi eh. Kaya yan, hindi kayang tapatan yan. No? Secretary, huli na lang mula sa akin. Pero kung pakikinggan mo yung sinabi ni Marcos Jr., parang lumalabas na parang siya yung inaapi kasi gusto niya makipag-reconcile. Ang nangyari kasi parang yung side ng mga Duterte ang dahilan kung bakit nawatak yung unity team. Kaya ayaw na rin niya magkaroon ng maraming kaaway. Yun yung basa ng ilan sa ating mga kababayan doon. Nakakatawa yan eh. Kasi siya pa ngayon yung... siya naman ang sumira ng unity ticket, di ba? At kung titignan mo naman, siya yung pina-aresto mo yung tatay, i-impeach mo itong anak, tapos makikipag-unite ka. O di, yung mga sinasabi ng ibang mga kakampi ni President Duterte, tama yun. Kung gusto mo makipag-unite, ayusin mo muna ang sitwasyon. Maire-reverse mo ba yung pagkaka-aresto kay President Duterte? Maihihinto mo ba yung impeachment? Yun ang mga dapat na mga sagutin niya muna bago mag-isip siya ng unification. No? Opo. Yan. Siguro, Secretary, na ginagawa na ng administrasyon ngayon itong revamp na ginagawa niya sa kanyang gabinete. At marami pang mga hakbang na ginagawa po niya para sa kanyang administrasyon. Sa tingin mo ay may pag-asa pa? Na ikaw ba ay umaasa pa na may mga pagbabago pang mangyayari this remaining 3 years ng kanyang termino na kung saan at least maranasan ng mga kababayan natin yung solusyon laban dito sa mataas na bilihin, solusyon laban sa korupsyon at sa marami pa, lalo na sa peace and order? Sa tingin ko, malungkot ang aking sasabihin kasi tingin ko walang pag-asa kung ang mamumuno sa atin ay yung mga namumuno sa atin ngayon. Kasi yung mga namumuno sa atin, hindi naman iniisip na bigyan ng solusyon yung mga problema nating hinaharap. Ang gusto nilang mangyari, pwede bang makalimutan ng mga kababayan natin na medyo palpak kami. Yun ang tinitignan nila kung paano sila babago ulit sa sambayan natin. Tingin ko, hindi na eh. So, pareho, both sides, no? I don't think dapat tanggapin ng mga nasa gobyerno natin na ngayon pa lang ay nakikita na hindi na sila magtatagumpay. Kaya mas mabuti planuhin na lang nila na mabuti kung sakali sila aalis, hindi magkakagulo ang bayan. Oo. At syempre, after this nagdaang eleksyon, Secretary, kayo ho ba ay may balak din sa darating na 2028 na tumakbo ulit? Alam natin, kailangan ng mga Pilipinong tulad po ninyo na may prinsipyo. Palagay ko, tuloy ako na maglilingkod sa bayan, tuloy ako magbibigay ng aking mga karanasan at nalalaman. Pero kung papatol pa ako sa eleksyon o hindi, baka naman nakakatawa na eh. No? Baka ibang pamamaraan na siguro ang iisipin natin. Opo. Siguro huling mensahe na lamang po ninyo, Secretary, para po sa ating mga kababayan sa gitna po ng maraming hamon na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Alam niyo mga kababayan, dapat hindi tayo titigil. No? Lagi natin titignan kung may magagawa talaga tayo. Pero ang malungkot na masasabi ko sa inyo, kung may magagawa man tayong mabuti, ay palagay ko tayo na ang gagawa. Mga ilang mga namumuno na nakakaintindi talaga na nangyayari, magsama ang mga yan, pati ang ating sambayanan. Yung nasa mga doon sa Malacanang, at saka mga supporter nila, bigyan na natin sila ng kaunting advice, no? Magkuha na sana sila, mag-isip na sila na ayusin kung kaya pa. Kung hindi naman kaya pa, ay mas maganda siguro
papayagan na natin sila na mag-resign. Ayan. Maraming salamat, Attorney, sa inyo pong, Secretary, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mga kababayan, si Ginoong Norberto Gonzales, ang dati pong Defense Secretary